Sa hangganan ng bayan ng San Isidro, kung saan ang kabundukan ay tila yumuyuko sa dapit hapon at ang hangin ay may dalang lihim ng nakaraan, naroon ang isang kampo militar na nakatayo sa paanan ng makapal na kagubatan. Tahimik ang lugar sa umaga, ngunit sa gabi ay nagiging buhay ang anino ng mga puno, tila may mga matang nagmamasid at mga yabag na hindi pag-aari ng tao. Si Sergio Valmores ay isang sundalong kilala sa kanyang disiplina at tahimik na tapang. 32 taong gulang, may tindig na tuwid at mga matang sanay sa panganib. Lumaki siya sa isang pamilyang magsasaka sa probinsya at maagang natutunan ang hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa bukid at mula noon, siya ang naging sandigan ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Pinili niyang maging sundalo, hindi dahil sa paghahangad ng karangalan, kundi dahil sa paniniwalang ang paglilingkod ay isang paraan ng pagahon, hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba. Sa bawat misyon, dala niya ang panalangin ng kanyang ina at ang pangarap na balang araw ay makauwi ng may kapayapaan sa puso. Isang hapon ng Setyembre, ipinatawag si Sergio ng kanilang commanding officer. May ulat ng kakaibang presensya sa kagubatan, sabi ng opisyal habang nakatitig sa mapa. May mga magsasakang nagsasabing may nakikitang liwanag sa gitna ng gabi. May ilan ding nawawalang alagang hayop. Kailangan nating tiyakin kung may ilegal na grupo roon. Tumango si Sergio. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi ng kababalaghan, ngunit sanay siyang harapin ang hindi tiyak. Kasama ang 2 pang sundalo, siya ay inatasang magsiyasat kinabukasan. Ngunit kinabukasan, bago pa man siya makasama sa grupo, nagpasya siyang maunang mag-ikot. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Tila may humihila sa kanya papunta sa puso ng kagubatan. Maaga siyang naglakad, bit-bit ang kanyang rifle at suot ang kumpletong uniforme. Ang hamog ay nakabalot sa lupa at ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalalim ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hayop, hanggang sa marinig niya ang isang mahinang tunog. Hindi iyon sigaw, hindi rin iyon huni. Isang tila paghinga, mahina, halos hindi marinig. Huminto siya at dahan-dahang nilapitan ang pinanggagalingan ng tunog. Sa likod ng isang malaking punong balete, nakita niya ang isang anyong nakahandusay sa damuhan. Isang babae. Nakasuot ito ng damit na tila hinabi mula sa pinong hibla ng mga dahon at bulaklak. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak na tila sumasalamin sa liwanag kahit walang araw. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit may kakaibang ningning. At higit sa lahat, may pakpak siyang nakatiklop sa kanyang likod, manipis at tila gawa sa liwanag. Napaatras si Sergio, napapikit sandali upang tiyaking hindi siya nananaginip. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga mata, naroon pa rin ang babae. Walang malay. Lumapit siya, iniwan ang kanyang rifle sa tabi upang ipakitang wala siyang masamang balak, bagamat hindi niya alam kung kanino niya iyon ipinapakita. "Sino ka?" mahina niyang tanong. Walang tugon. Napansin niyang may sugat sa gilid ng babae, tila tinamaan ng matalim na bagay. May bahid ng dugo, ngunit ang kulay nito ay hindi ganap na pula. May halo itong ginto na kumikislap sa damuhan. Hindi siya mapamahiin, ngunit alam niyang hindi tao ang nasa harapan niya. Isang diwata. Iyon lamang ang salitang pumapasok sa kanyang isip. Isang nilalang mula sa mga kwentong naririnig niya noong bata pa siya. Mga kwentong pinaniniwalaan lamang sa baryo, ngunit hindi kailanman inisip na makikita niya sa sarili niyang mga mata. Ngunit higit sa pagkabigla, isang mas matinding damdamin ang bumalot sa kanya. Ang pagnanais na tumulong. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa nilalang na ito, kung ito ba'y biktima ng pangangaso o may ibang panganib sa kagubatan. Ngunit bilang sundalo at bilang tao, hindi niya kayang iwan ito sa ganoong kalagayan. Maingat niyang sinuri ang sugat. Hindi ito karaniwang hiwa. Tila may lason ang tumama rito. Ang balat sa paligid ay bahagyang nangingitim. Inalis niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ng dugo. Kumuha siya ng tubig mula sa kanyang kantin at nilinis ang sugat.
Sa bawat paghipo niya, may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad. Hindi masakit, ngunit tila may enerhiyang bumabalik sa kanya. Biglang gumalaw ang mga pakpak ng diwata. Napaatras si Sergio, ngunit hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakaluhod, handang tumulong kung kinakailangan. Dahan-dahang dumilat ang babae. Ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda, malalim at tila naglalaman ng buong kagubatan. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga tingin. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Bakit mo ako tinutulungan? Mahina ngunit malinaw na tanong ng diwata. Hindi agad nakasagot si Sergio. Marami siyang maaaring sabihin tungkol sa tungkulin, sa konsensya, sa pagiging tao. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay simple at totoo. Dahil kailangan mo ng tulong. Tinitigan siya ng diwata, wari isinusukat ang kanyang puso. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang pagod at sakit. Hindi lahat ng tao ay ganyan, wika nito. Hindi rin lahat ng tao ay pare-pareho, sagot niya. Unti-unting bumangon ang diwata, ngunit tila nahihilo. Agad siyang inalalayan ni Sergio. Kahit hindi niya alam kung pinahihintulutan ba siyang hawakan ang isang nilalang na hindi sa kanyang mundo. May humahabol sa akin, bulong ng diwata. May gustong kumuha ng aking kapangyarihan. Napalunok si Sergio. Sino? Ngunit bago pa ito makasagot, isang malakas na yabag ang narinig mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi iyon tunog ng hayop. Mabigat, may dalang galit. Nagkatinginan silang dalawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang sundalo, naramdaman ni Sergio ang kakaibang takot, hindi para sa sarili, kundi para sa nilalang na nasa kanyang harapan. Kinuha niya ang kanyang replay at tumayo sa harap ng diwata. Hindi kita iiwan, mariin niyang sabi. Sa likod nila, nagsimulang gumalaw ang mga puno, tila may paparating na puwersang hindi pangkaraniwan. At doon nagsimula ang isang laban na hindi lamang laban ng tao at ng nilalang ng kagubatan, kundi laban ng dalawang mundong matagal nang magkaiba. Ang hangin sa kagubatan ay biglang bumigat, tila may dalang babala. Ang mga dahon ay nagsimulang manginig kahit walang malakas na ihip ng hangin. Sa harapan ni Sergio, ang landas ay unti-unting tinatakpan ng anino, isang anyong hindi paganap na nahahayag, ngunit sapat upang magdulot ng panganib. Nararamdaman mo ba? Mahina ngunit matatag na tanong ng diwata. Tumango si Sergio. Bilang sundalo, sanay siyang makiramdam ng banta. Ngunit ang presensyang ito ay iba. Hindi ito tulad ng mga armadong kalaban o rebelde sa kabundukan. Ito ay tila mas matanda pa sa mga puno sa paligid. Manatili ka sa likod ko, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa direksyon ng tunog. Ngunit bago pa man siya makapwesto ng maayos, nagsalita ang diwata. Hindi mo siya kayang talunin gamit ang sandatang dala mo. Bahagyang napalingon si Sergio. Kung tao siya kaya, kung hindi, gagawin ko pa rin. May sandaling tila may nais sabihin ang diwata, ngunit pinili nitong manahimik. Sa halip, ipinikit nito ang mga mata at inilapit ang palad sa sugat sa kanyang tagiliran. Mula roon ay lumabas ang mahinang liwanag, mapusyaw na ginto, na unti-unting pumawi sa pamumutla ng kanyang balat. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang nilalang mula sa anino. Isa itong lalaking may anyong tao, ngunit may mga matang kulay abo na tila walang buhay. Ang kanyang balat ay madilim na tila abo, at ang kanyang mga daliri ay mahahaba at tila may matutulis na kuko. Nakasuot siya ng maitim na kasuotan na parang gawa sa usok. Matagal kitang hinanap, malamig na wika ng nilalang habang nakatingin sa diwata. Hindi ka makapagtatago habang dala mo ang binhi. Hindi ito para sa iyo, Morvain, mariing sagot ng diwata. Napakunot ang noo ni Sergio. Hindi niya alam ang tinutukoy ng dalawa, ngunit malinaw na may mas malalim na dahilan ang pag-atake sa diwata. Lumayo ka tao, utos ni Morvain habang ibinabaling ang tingin kay Sergio. Hindi ito laban na para sa iyo. Huminga ng malalim si Sergio. Habang nasa likod ko siya, laban ko na rin ito.
Bahagyang ngumiti ang nilalang, isang ngiting walang init. Sa isang iglap, naglaho ito at muling lumitaw, ilang hakbang lamang ang layo. Agad nagpaputok si Sergio, ngunit tila sumingaw lamang ang bala sa hangin. Walang epekto. Napaatras siya, ngunit hindi siya nawalan ng balanse. Hindi siya ganap na laman, sabi ng diwata. Isa siyang nilalang na nabubuhay sa pagitan ng anino at liwanag. May paraan ba? Mabilis na tanong ni Sergio. Mayroon, sagot nito. Ngunit kailangan ko ng sandali. Tumango si Sergio. Gagawin ko. Muling umatake si Morvain, mas mabilis sa paningin. Inilaga ni Sergio ang unang pagsugod, ngunit tinamaan siya sa balikat ng isang puwersang tila hangin na may bigat. Bumagsak siya sa lupa, ngunit agad tumayo. Hindi siya maaaring matalo. Hindi ngayon. Habang patuloy ang pag-iwas at pagharap niya sa mga atake, napansin niyang ang paligid ay tila nakikisabay sa diwata. Ang mga puno ay bahagyang yumuyuko at ang damuhan ay unti-unting nagliliwanag. Sa likod niya, narinig niya ang tinig ng diwata, mahina ngunit may kapangyarihan. Hindi iyon wikang pamilyar, ngunit ramdam ang layunin. Biglang huminto si Morvain at napalingon sa diwata. Huwag mong subukan, babala nito. Ngunit huli na. Mula sa lupa, may mga ugat na sumibol at kumapit sa mga paa ni Morvain. Sa ibabaw ng kanyang ulo ay bumaba ang sinag ng liwanag na tila mula sa pagitan ng mga dahon kahit wala namang araw sa itaas. Napaatras si Sergio, tinatakpan ng kanyang mga mata sa tindi ng liwanag. Nang muli siyang makatingin, nakita niyang nakaluhod si Morvain, tila pinipigil ng mga ugat at liwanag. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magwatak-watak na parang usok na hinihipan ng hangin. Hindi pa ito tapos. Sigaw nito bago tuluyang maglaho. Muling bumalik ang katahimikan. Ang mga ugat ay unti-unting bumalik sa lupa at ang liwanag ay nawala na parang hindi nangyari. Napalingon si Sergio sa diwata. Nakatingin ito sa kanya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang suportahan ng kanyang katawan. Agad siyang sinalo ng sundalo bago pa ito tuluyang bumagsak. Ginamit mo ang natitirang lakas mo, sabi ni Sergio, bahagyang may pag-aalala sa tinig. Kinailangan, sagot nito, bahagyang nakapikit ang mga mata. Hindi siya dapat makuha ang binhi. Ano ba ang binhing iyon? Tanong niya. Tahimik muna ang diwata bago sumagot. Ito ang puso ng kagubatan. Isang kapangyarihang kayang magbigay buhay o magwasak ng mundo ng tao. Napatitig si Sergio. At bakit ikaw ang may hawak? Dahil ako ang tagapangalaga. May bigat ang mga salitang iyon. Unti-unting nauunawaan ni Sergio na ang kanyang pagpasok sa kagubatan ngayong araw ay hindi aksidente. Kung babalik siya, tanong niya. Babalik siya, sagot ng diwata. At hindi siya mag-iisa. Sa malayo narinig ni Sergio ang tunog ng kampana mula sa kampo, hudyat ng pagtitipon. Hinahanap na siya ng kanyang mga kasama. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang hindi na lamang siya isang sundalong nagbabantay ng teritoryo. Siya ay naging bahagi ng isang lihim na mas matanda pa sa kanilang bayan. Tiningnan niya ang diwata. Ano ang kailangan mong gawin? Tanong niya. Makabalik sa aming kaharian, sagot nito. Ngunit hindi ko magagawa mag-isa. Sandaling nag-isip si Sergio. Sa isang banda, may tungkulin siya sa hukbo. Sa kabila, may responsibilidad siyang hindi niya hiniling, ngunit pinili. Sa huli, malinaw ang kanyang desisyon. Ihahatid kita. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang diwata, isang ngiting may pag-asa sa gitna ng panganib. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid pa rin. At ang aninong naglaho ay unti-unting nagtitipon muli, naghihintay ng tamang sandali. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kagubatan ay tila nagbago matapos ang pag-atras ni Morvain. Mas lalong naging tahimik ang paligid at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa bawat hakbang ni Sergio at ng diwata, tila may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno, hindi lantad,
ngunit naroroon. Hindi tayo maaaring manatili rito ng matagal, mahinang wika ng diwata habang inaalalayan siya ni Sergio. Nararamdaman niya ang binhi. Kapag lumakas siya, muli niya itong hahabulin. Gaano kalayo ang kaharian ninyo? Tanong ni Sergio. Hindi ito nasusukat ng distansya, sagot nito. Ito ay nakatago sa pagitan ng mundo ng tao at ng aming mundo. Upang marating iyon, kailangan nating dumaan sa isang pintuang hindi nakikita ng karaniwang mata. Napatingin si Sergio sa paligid, at paano natin makikita ang pintuang iyon? Sa pagtitiwala, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa ripple at pinagmasdan ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin. May pakiramdam siyang hindi pa sila ligtas. Habang sila'y naglalakad, napansin niyang unti-unting nagiging mas maliwanag ang mga dahon sa itaas. Ang kulay berde ay tila may bahid ng ginto. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay hindi na basta lupa. May maliliit na sinag ng liwanag na sumusunod sa bawat hakbang ng diwata. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Sergio makalipas ang ilang sandali. Tawagin mo akong Elira, sagot nito. Elira. Mahinang ulit niya, tila sinusukat ang tunog ng pangalan. Ako si Sergio. Alam ko, sagot ni Elira. Napahinto siya. Paano mo nalaman? Ang puso ng tao ay nagsasalita bago pa man ang kanyang bibig. Narinig ko ang iyo noong una mo akong tinulungan. Hindi na siya tumugon. May kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi isang uri ng pag-unawa na hindi niya maipaliwanag. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan na tila walang buhay. Walang damo, walang insekto. Isang bilog na espasyo na napapalibutan ng matatandang puno. Dito, sabi ni Elira. Wala namang hindi na natapos ni Sergio ang kanyang sasabihin nang mapansin niyang unti-unting nagliliwanag ang hangin sa gitna ng bilog na lugar. Ipinikit ni Elira ang kanyang mga mata at inilagay ang palad sa kanyang dibdib. Mula roon ay lumabas ang maliit na liwanag, mas maliwanag kaysa dati, ang binhi. Ito ay tila isang kristal na hugis patak ng ulan, kumikislap sa kulay ginto at berde. Sa loob nito ay may gumagalaw na enerhiya, parang pintig ng puso. Ang binhi ang susi, paliwanag ni Elira. Ngunit kailangan ng isang pusong hindi nababalutan ng kasakiman upang mabuksan ang daan. Napatingin si Sergio sa kanya. At bakit ako? Dahil pinili mong tumulong kahit hindi mo ako kilala. Kahit alam mong hindi ako tao. May sandaling bumigat ang hangin. Ang liwanag sa gitna ng bilog ay nagsimulang umikot, bumubuo ng isang hugis, parang pinto na yari sa hangin at liwanag. Kapag tumawid tayo rito, sabi ni Elira, maaaring hindi ka na basta makabalik sa dati mong buhay. Natahimik si Sergio. Sa isip niya ay ang kampo, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid. Ang mundong kanyang ginagalawan ay malinaw at may hangganan. Ngunit sa harap niya ngayon, ay isang daan patungo sa hindi tiyak. Kung hindi ako sasama, tanong niya, mahahanap pa rin niya ako. At kapag nakuha niya ang binhi, hindi lamang ang aming mundo ang mawawasak, pati ang sa inyo. Hindi na siya nag-atubili. Kung ganoon, wala akong pagpipilian. Mayroon, mahinahong sagot ni Elira. Pinili mo lamang ang mas mahirap. Bahagya siyang ngumiti. Sanay na ako roon. Lumakas ang liwanag at ang hangin sa paligid ay tila umiikot. Narinig ni Sergio ang malayong sigaw ng mga ibon at ang pag-ugong ng mga puno. Ngunit sa gitna ng lahat, malinaw ang kanyang isip. Inilagay ni Elira ang kanyang kamay sa kamay ni Sergio. Ano man ang mangyari sa kabila, sabi nito, huwag mong kalilimutan kung sino ka. Tumango siya. Sabay silang humakbang papasok sa liwanag. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang bigat ng kanyang katawan. Ang paligid ay naging kulay puti, walang lupa, walang langit. Tanging ang pakiramdam ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang realidad. Maya-maya,
unti-unting nagkaroon ng anyo ang kanilang paligid. Isang malawak na lupain ang bumungad sa kanila, mga punong mas matatangkad kaysa sa anumang nakita ni Sergio, mga ilog na kumikislap na tila may halong bituin at mga nilalang na may pakpak na nagliliparan sa himpapawid. Napahinto siya, namamangha. Ito ang aming kaharian, sabi ni Elira. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, may narinig silang malalim na tunog, parang pagbitak ng lupa sa malayo. Nagbago ang kulay ng langit mula sa maliwanag na bughaw tungo sa bahagyang kulay abo. Naramdaman niya ang pagpasok natin, bulong ni Elira. Sa di kalayuan, may mga anyong papalapit, mga diwata at nilalang na tila nagmamadaling salubungin sila. Ngunit sa likod ng mga ito, sa gilid ng abot tanaw, may maitim na ulap na unti-unting lumalapit. Hindi pa sila ganap na ligtas. At ngayon, hindi lamang si Elira ang nasa panganib, kundi ang buong kaharian. Magpapatuloy. Ang lupain ng mga diwata ay hindi maihahalin tulad sa anumang nasaksihan ni Sergio sa mundo ng tao. Ang hangin ay may dalang bango ng sariwang bulaklak at hamog. Ang lupa ay tila buhay, banayad na tumutugon sa bawat yapak. Sa malayo, ang mga talon ay bumubuhos na parang sinag ng pilak at ang kalangitan ay may mga kulay na hindi niya kayang pangalanan. Ngunit sa kabila ng kagandahan, dama niya ang tensyon. Lumapit ang tatlong nilalang na may pakpak na mas malalaki kaysa kay Elira. Ang kanilang mga kasuotan ay yari sa hibla ng liwanag at ang kanilang mga mata ay may lalim ng karunungan. Tagapangalaga, wika ng isa na may buhok na kulay ginto na tila apoy sa dapit hapon. Bakit mo dinala ang isang tao sa aming kaharian? May paggalang ngunit hindi nawawalang pagdududa sa tinig nito. Tumayo ng tuwid si Elira kahit bakas pa ang pagod sa kanyang mukha. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring nasa kamay na ni Morvain ang binhi. Nagkatinginan ang tatlo. Lumapit ang isa pang diwata. Mas matangkad, may matang kulay bughaw na tila nagyayelong dagat. Ang mundo ng tao ay matagal nang nahiwalay sa amin. Ang kanilang presensya rito ay maaaring magbukas ng panganib. Hindi natinag si Sergio. Alam niyang wala siyang kapangyarihan sa lugar na ito, ngunit hindi siya aatras. Kung ang pagpunta ko rito ay nagdudulot ng panganib, mahinahon niyang sabi, handa akong umalis, ngunit hindi ko iiwan si Elira hanggat hindi siya ligtas. Nagkaroon ng katahimikan. Mula sa likuran ng tatlong diwata, unti-unting lumitaw ang isang mas matandang nilalang. Ang kanyang mga pakpak ay halos kasing lawak ng isang puno at ang kanyang buhok ay kulay puti na tila liwanag na buwan. Ang kanyang presensya ay may bigat, hindi nakakatakot, ngunit makapangyarihan. Hayaan ninyo siyang magsalita, wika nito. Lahat ay yumuko. Siya ang mataas na tagapangalaga, bulong ni Elira kay Sergio. Lumapit ang matandang diwata at tumigil sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita hindi lamang ang anyo ni Sergio kundi ang kanyang alaala, ang kanyang takot at ang kanyang mga pangarap. Sergio Valmores, wika ng tagapangalaga. Isang sundalo na ang puso ay mas mabigat kaysa sa kanyang sandata. Hindi niya alam kung paano ito nakilala, ngunit hindi siya nagulat. Hindi ko sinadyang mapasok ang inyong mundo, sagot niya. Ngunit kung ang pagpasok ko ay may dahilan, handa akong harapin iyon. Bahagyang umiti ang tagapangalaga. Ang dahilan ay hindi aksidente. Ang binhi ay tumutugon lamang sa pusong may kakayahang pumili ng liwanag kahit sa gitna ng digmaan. Napatingin si Sergio kay Elira. Morvain ay hindi basta nilalang ng anino, patuloy ng tagapangalaga. Siya ay dating isa sa amin, isang bantay na nilamon ng pagnanais na kontrolin ang kapangyarihan ng binhi. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Kung gayon, tanong ni Sergio, bakit hindi ninyo siya tuluyang mapuksa? Dahil ang anino ay hindi basta nawawala, sagot ng matandang diwata. Ito ay bunga ng liwanag na nasugatan, at hanggat may sugat, may anino. Tahimik na napayuko si Elira.
Ang sugat na yon, mahinang sabi niya, ay nagsimula noong sinubukan niyang gamitin ang binhi upang palakasin ang aming kaharian higit sa itinakdang hangganan. Ang kapangyarihang hindi inuunawa, dagdag ng tagapangalaga, ay nagiging kapahamakan. Sa sandaling iyon, dumagundong ang lupa. Ang maliwanag na kalangitan ay bahagyang nagdilim. Sa malayong bahagi ng kaharian, may maitim na ulap na unti-unting bumabalot sa mga puno. Hindi siya nag-aksaya ng oras, bulong ng isang diwata. Lumakas ang hangin, at ang mga ilog na kanina'y kumikislap ay tila nagkaroon ng alon na may halong anino. Hindi pa sapat ang lakas ko, sabi ni Elira. Ginamit ko ang halos lahat upang itaboy siya sa mundo ng tao. Kung ganoon, sabi ng tagapangalaga, kailangan natin ng tulong ng taong ito. Napatingin ang lahat kay Sergio. Hindi ako marunong sa inyong mahika, sabi niya. Hindi mahika ang kailangan, tugon ng matandang diwata, kundi katatagan. Ang binhi ay kailangang dalhin sa puso ng liwanag. Isang lugar na hindi maaabot ng sinumang nilalang na may bahid ng kasakiman. Ngunit ang landas patungo roon ay dumaraan sa lupain na unti-unti nang sinasakop ni Morvain. Unti-unting nauunawaan ni Sergio ang bigat ng kanyang pagdating. Ako ang magdadala, tanong niya. Hindi mag-isa, sagot ni Elira. Sasama ako. Ang binhi ay tumutugon sa inyong dalawa, paliwanag ng tagapangalaga. Sa kanya ang kapangyarihan, sa iyo ang paninindigan. Muling umalingaw-ngaw ang malayong dagundong. Ang maitim na ulap ay mas lumapit at sa gilid nito ay may mga hugis na tila naglalakad, mga nilalang nagawa sa anino. Ang kaharian ay nasa bingit ng digmaan. Lumapit si Sergio kay Elira. Handa ka ba? Tanong niya. Hindi, tapat na sagot nito. Ngunit kailangan. Tumingin siya sa tagapangalaga. Sabihin ninyo kung saan kami magsisimula. Itinaas ng matandang diwata ang kanyang kamay, at sa hangin ay nabuo ang isang larawan, isang tore ng kristal sa gitna ng liwanag, napapalibutan ng lupain na unti-unting nilalamon ng dilim. Doon, wika niya, sa puso ng liwanag. Huminga ng malalim si Sergio. Sa mundo ng tao, siya ay isang sundalo na sumusunod sa utos. Ngunit dito, siya ay isang taong pinili ng pagkakataon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa tungkulin, kundi sa paniniwala. Sa malayo, ang unang alon ng anino ay tumawid sa hangganan ng kaharian. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang hangganan ng kaharian ay hindi binubuo ng pader o bantay tore. Ito ay isang manipis na guhit ng liwanag na naghihiwalay sa lunti ang lupain ng mga diwata at sa bahaging unti-unti ng nilalamon ng dilim. Sa pagtawid ni na Sergio at Elira roon, agad nilang naramdaman ang pagbabago. Ang hangin ay naging mabigat. Ang kulay ng kalangitan ay kumupas. Ang mga puno ay nakayuko, tila napagod sa mahabang pakikipaglaban sa anino. Dati, ito ang lupain ng mga nalilimutan. Paliwanag ni Elira habang mahigpit ang hawak sa binhi na nakasilid sa kanyang palad. Dito dinadala ang mga alaala ng aming kaharian, ang mga nasaktan, ang mga pagkatalo, ang mga pagkakamaling ayaw ng balikan. Ngunit ngayon? Tanong ni Sergio. Ngayon dito nag-uugat ang kapangyarihan ni Morvain. Sa bawat hakbang nila, tila may mga aninong sumusunod sa kanilang likuran. Hindi ito ganap na anyo, mga hugis lamang na gumagalaw sa gilid ng paningin. Ngunit sapat upang paalalahanan silang hindi sila nag-iisa. Paano natin malalaman kung nasaan ang puso ng liwanag? Tanong ni Sergio. Ang binhi ang gagabay, sagot ni Elira. Sa sandaling iyon, ang kristal na hugis patak ng ulan ay bahagyang nagliwanag. Isang manipis na sinag ang tumuro sa direksyong hilaga, patungo sa mas makapal na bahagi ng anino. Hindi niya tayo hahayaang makarating doon ng basta, sabi ni Sergio. Alam ko, mahinang tugon ni Elira. Habang sila'y patuloy na naglalakad, napansin ni Sergio na ang lupa ay may mga bitak na tila unti-unting lumalawak.
Sa loob ng mga bitak ay may maitim na usok na sumisingaw, at sa usok ay may mga bulong. Mahihinang tinig na hindi niya maintindihan, ngunit may dalang lungkot. Mga alaala, sabi ni Elira nang mapansin ang kanyang pagtingin. Mga alaala na hindi napatawad. Biglang may gumalaw sa kanilang harapan. Mula sa likod ng isang tuyong puno ay lumitaw ang isang anyo. Hindi ganap na tao, hindi ring ganap na nilalang ng anino. May mukha itong tila hinulma mula sa usok at ang mga mata nito ay walang kulay. Sergio Valmores, bulong ng anyo. Napahinto siya. Paano nito alam ang pangalan ko? Huwag kang makinig, agad na sabi ni Elira. Ngunit huli na. Mula sa anyo ay nagsimulang lumabas ang mga larawan, parang salamin na nagpapakita ng nakaraan. Nakita ni Sergio ang kanyang ama, nakahandusay sa bukid. Ang kanyang ina, umiiyak sa gilid ng kabaong. Ang kanyang kapatid, hawak ang liham na nagsasabing muli siyang ipinadala sa misyon. Hindi mo sila nailigtas, bulong ng nilalang. At ngayon, iiwan mo na naman ang iyong mundo para sa isang nilalang na hindi mo lubos na kilala. Nanginig ang kanyang kamay. Hindi totoo iyan, mariing sabi ni Elira. Anino lamang iyan ng iyong pagdududa. Ngunit ang mga larawan ay malinaw, masyadong malinaw. Kung babalik ka ngayon, patuloy ng anyo, maaaring maabutan mo pa ang iyong ina bago tuluyang mawala ang kanyang lakas. Ngunit kung magpapatuloy ka rito, maaaring hindi ka na muling makauwi. Humigpit ang hawak ni Sergio sa kanyang sandata, ngunit hindi niya ito itinaas. Ang laban ay hindi laban ng bala. Sa loob niya, may bahagi na nais maniwala sa bulong, may bahagi na pagod na sa pakikipaglaban. Ang pinakamatinding sandata ni Morvain, sabi ni Elira, ay hindi anino, kundi ang takot sa iyong sariling pagkukulang. Tumingin si Sergio sa mga larawan. Hindi niya itinanggi ang sakit. Hindi niya tinakasan ang alaala. Hindi ko na iligtas ang aking ama, tahimik niyang sabi. Hindi ko mapoprotektahan ang lahat. Unti-unting naglaho ang ilan sa mga larawan. Ngunit ang pag-iwan sa laban ngayon ay hindi magbabalik sa nakaraan. Patuloy niya. Kung ang pagpapatuloy ko rito ang makapipigil sa mas malaking kapahamakan, iyon ang pipiliin ko. Sa sandaling iyon, ang binhi sa kamay ni Elira ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Isang sinag ang tumama sa anyong gawa sa usok. Napaurong ang nilalang, tila nasusunog sa liwanag. Ang pusong tinatanggap ang kahinaan, wika ni Elira, ay hindi madaling masakop ng anino. Sa isang huling sigaw na walang tunog, naglaho ang anyo at ang mga larawan ay nagmistulang hamog na tinangay ng hangin. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito ganoon kabigat. Huminga ng malalim si Sergio. Kung ganito ang bawat hakbang, sabi niya, mas mabigat pa ito kaysa sa anumang digmaan hinarap ko. At hindi pa tayo nasa pinakagitna, sagot ni Elira. Sa malayo, sa pagitan ng mga tuyong puno, may bahagyang liwanag na sumisilip, isang tore ng kristal na halos matakpan ng maitim na ulap. Doon, sabi ni Elira, ang puso ng liwanag. Ngunit habang sila'y papalapit, ang lupa sa kanilang likuran ay tuluyang nabalot ng dilim. Ang mga bitak ay nagsara at ang daang dinaanan nila ay naglaho. Wala nang pagbalik. Sa itaas ng tore, ang anino ay unti-unting umiikot, tila naghahanda sa huling pagsalakay. At sa gitna ng lupain ng mga nalilimutan, dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ang patuloy na lumalakad patungo sa sentro ng kapalaran. Habang papalapit sina Sergio at Elira sa tore ng kristal, lalo nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Ang liwanag na nagmumula sa tore ay hindi na kasing linaw ng unang nasilayan nila. Tila ito'y nahahati sa pagitan ng pag-asa at ng unti-unting paglamon ng anino. Ang lupang kanilang tinatahak ay naging makinis na parang salamin. Sa bawat hakbang, nakikita ni Sergio ang refleksyon ng kanyang sarili. Ngunit hindi ito laging sumusunod sa kanyang galaw. May sandaling ang kanyang anino sa salamin ay tila nahuhuli, at sa iba na may tila nauuna.
parang may sariling layunin. Ang tore ay hindi lamang daan, paliwanag ni Elira. Ito ay pagsubok. Sinusukat nito ang puso ng sinumang lalapit. Pagsubok ng ano? Tanong ni Sergio. Ang katapatan. Ng layunin. Ng kakayahang isantabi ang sarili para sa higit na mabuti. Huminto sila sa paanan ng tore. Ang tore ng kristal ay yari sa malinaw na material na tila yelo, ngunit hindi natutunaw. Sa loob nito ay may umiikot na liwanag, parang pintig ng isang dambuhalang puso. Sa itaas, ang maitim na ulap ay tila sinusubukang takpan ang tuktok nito. Biglang nagbukas ang pintuan ng tore nang walang tunog. Handa ka ba? Tanong ni Elira. Tumingin si Sergio sa kanyang paligid. Sa lupain na unti-unting nilalamon ng dilim, sa kalangitang nababalutan ng ulap, at sa tore na maaaring maging huling pag-asa ng dalawang mundo. Hindi ko alam kung handa ako, sagot niya. Ngunit hindi ako titigil. Sabay silang pumasok. Sa loob ay walang hagdan, walang malinaw na landas. Sa halip, may 3 arko ng liwanag na nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo. 3 pagsubok, sabi ni Elira. Isa para sa isip, isa para sa puso, isa para sa lakas. Alin ang mauuna? Tanong ni Sergio. Ngunit bago pa siya masagot, nagsimulang magliwanag ang unang arko. Isang malakas na puwersa ang humila kay Sergio papasok dito. Nang magmulat siya ng mga mata, hindi na siya nasa tore. Nasa kampo siya. Naririnig niya ang tawanan ng kanyang mga kasamahan, ang pamilyar na tunog ng mga kagamitan. Lumapit sa kanya ang kanyang kapitan. Valmores, may bagong utos, sabi nito. Hindi ka na itatalaga sa delikadong misyon, inilipat ka na sa lungsod, mas ligtas. Naguluhan siya. Bakit po? Tanong niya. May rekomendasyon mula sa itaas, mahalaga ka raw sa mas tahimik na gawain. Sa malayo, nakita niya ang kanyang ina at kapatid na nakangiti, tila dumalaw sa kampo. Umuwi ka na, sabi ng kanyang ina. Sapat na ang nagawa mo. Ang eksenang ito ay malinaw. Walang bakas ng anino. Walang panganib. Isang buhay na payapa. Kung pipiliin mo ito, may mahinang tinig na bumulong. Mawawala ang iyong pasanin. Walang digmaan. Walang sakripisyo. Pumikit si Sergio. Sa isang banda, ito ang pangarap ng bawat sundalo, ang mabuhay ng walang takot. Ngunit may mali. Masyadong perpekto. Masyadong madali. Hindi ako tumakbo sa laban para sa ginhawa, mahina niyang sabi. Unti-unting nagbitak ang paligid, ang mga ngiti ay naglaho, ang kampo ay nagmistulang abo. Muling bumalik ang kanyang kamalayan sa loob ng tore. Nakatayo si Elira sa kabilang dulo, tila naghihintay. Ang unang pagsubok ay ang tukso ng kapayapaan, sabi niya. Marami ang bumibigo roon. Hindi kapayapaan kung may iba namang mawawasak, sagot ni Sergio. Biglang nagliwanag ang ikalawang arko. Sa pagkakataong ito, si Elira ang hinila. Sergio, mahinang tawag niya bago tuluyang mawala sa loob ng liwanag. Nag-alala siya ngunit wala siyang magawa. Sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw ang anino, pumapasok sa mga bitak ng tore. Hindi ninyo kayang tapusin ito, umalingaw-ngaw ang tinig ni Morvain. Ang liwanag ay laging may hangganan. Hindi habang may handang lumaban, mariing sagot ni Sergio. Lumapit siya sa ikatlong arko nang hindi naghihintay. Sa sandaling tumawid siya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. Tila pinipilit siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Sa harap niya ay isang anyo. Hindi anino, kundi siya mismo. Isang Sergio na mas malamig ang mga mata. Mas matigas ang mukha. Pagod ka na, sabi ng kanyang kapareho. Hindi mo ito laban. Hindi mo mundo. Ngayon, oo, sagot niya. Bakit mo ipaglalaban ang mga hindi mo kababayan? Ang isang diwata na maaaring mabuhay ng 1000 taon kahit wala ka? Natahimik siya sandali. Dahil tama, sagot niya sa wakas.
Hindi dahil kailangan nila ako, kundi dahil pinili kong huwag tumalikod. Ang anyo sa harap niya ay ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon panunuya. Unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Muling bumalik si Sergio sa gitna ng tore. Kasabay noon ay lumitaw si Elira, bahagyang nanginginig ngunit nakatayo pa rin. Nakita ko ang aking kaharian na wasak, sabi niya. At ako ang sanhi. Ngunit bumalik ka, tugon niya. Dahil hindi ko hahayaang ang takot ang magdikta sa akin. Sa sandaling iyon, ang tore ng kristal ay nagliwanag ng buong lakas. Ang liwanag mula sa itaas ay bumaba sa gitna, bumabalot sa kanila. Ngunit sa labas, ang maitim na ulap ay tuluyan ng nakapaligid sa tore. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Dumating na siya, bulong ni Elira. Ang mga pader ng tore ay nagsimulang manginig. Ang mga pagsubok ay natapos na, ngunit ang tunay na laban ay naghihintay sa labas. At sa gitna ng liwanag, dalawang nilalang ang naghahanda sa pagharap sa aninong hindi lamang nais agawin ng binhi, kundi baguhin ang balanse ng dalawang mundo. Ang tore ng kristal ay nagliyab sa pinakamatinding ningning nito, ngunit ang liwanag ay hindi na payapa. Ito'y tila nagiging sandata, isang huling paghinga bago ang pagguho. Sa labas, ang maitim na ulap ay tuluyan ng bumalot sa kalangitan. Ang mga anino ay nagsama-sama, bumubuo ng mga anyong may hugis ng mga mandirigmang walang mukha. Sa gitna nila, unti-unting nahayag ang figura ni Morvain. Hindi na siya katulad ng unang nasilayan ni Sergio sa kagubatan. Mas malinaw na ang kanyang anyo ngayon, mas matatag, mas buo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang hukay na sumisipsip ng liwanag sa paligid. Natapos na ba ang inyong mga pagsubok? Malamig niyang wika, ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lupain. Magaling, mas masarap agawin ang pag-asa kapag ito'y buo. Sa loob ng tore, nagkatinginan sina Sergio at Elira. Kapag tuluyang bumigay ang tore, sabi ni Elira, mawawala ang hadlang sa pagitan ng liwanag at anino. Ang binhi lamang ang makapagpapatatag dito. Kung gayon gamitin mo, sagot ni Sergio. Hindi ganon kadali, marin niyang tugon. Kailangan itong itanim sa pinakasentro, sa puso ng liwanag. Ngunit kapag ginawa ko iyon, magiging lantad ako sa kanya. Hindi ka magiging mag-isa, sagot ni Sergio. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa tore. Nagkaroon ng bitak ang isa sa mga pader, at mula roon ay pumasok ang usok ng anino. Wala ng oras. Lumabas sila ng tore. Ang hangin ay puno ng alikabok at maitim na usok. Sa paligid, ang mga diwata ay nagtatanggol sa hangganan ng liwanag, ngunit isa-isa silang napapaatras ng mga nilalang na gawa sa anino. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Morvain sa lupa. Ang kanyang mga paa ay hindi ganap na humahawak sa lupa kundi tila lumulutang sa pagitan ng realidad. Elira, wika niya, ibigay mo ang binhi. Ililigtas ko ang ating kaharian mula sa kahinaan. Ang kahinaan ay hindi ang pakikiramay, sagot ni Elira. Ang kahinaan ay ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Tumawa si Morvain, isang tunog na tila pagkapunit ng hangin. Sergio, tawag ni Elira, kailangan kong makarating sa gitna ng tore, ilang sandali lamang. Tumango siya. Mabilis na kumilos si Sergio, hinaharang ang mga aninong sumusugod kay Elira. Bagamat ang kanyang sandata ay hindi ganap na epektibo laban sa kanila, natutunan na niyang hindi lakas ng bala ang kailangan, kundi tiyempo at tapang. Sa bawat pag-atake, tinatamaan niya ang gitna ng kanilang anyo, kung saan tila pinakamanipis ang dilim. Ngunit habang siya'y nakikipaglaban, naramdaman niya ang presensya ni Morvain sa kanyang likuran. Isang tao laban sa anino, bulong nito. Hindi mo ito digmaan. Ngayon, akin na rin, sagot ni Sergio nang hindi lumilingon. Sa isang iglap, sumugod si Morvain. Isang alon ng dilim ang tumama kay Sergio at siya'y napaluhod. Parang may bigat na nakapatong sa kanyang dibdib, pumipigil sa kanyang paghinga. Sa malayo,
Nakita niyang tumatakbo si Elira patungo sa sentro ng tore, hawak ang kumikislap na binhi. Hindi kanya maililigtas, patuloy ni Morvain. Sa huli, pipiliin niya ang kanyang kaharian kaysa sa iyo. Pinilit tumayo ni Sergio kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi ko siya tinulungan para piliin ako, mariin niyang sabi. Tinulungan ko siya dahil tama. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang liwanag mula sa tore ay bahagyang lumakas at ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan. Ngunit hindi tumigil si Morvain. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang mga anino sa paligid ay nagsanib, bumubuo ng isang dambuhalang anyo sa likuran niya, isang nilalang na halos kasing taas ng tore. Sa gitna ng liwanag, narating ni Elira ang pinakasentro. Lumuhod siya at inilagay ang binhi sa lupa. Agad itong nag-ugat. Mula sa maliit na kristal ay sumibol ang liwanag na parang punong gawa sa ginto at esmeralda. Ang mga sanga nito ay umabot sa kalangitan, hinahati ang maitim na ulap. Sumigaw si Morvain sa galit. Huli na! Sigaw niya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang dambuhalang anyo ng anino ay sumugod patungo sa tore, tinutumbok si Elira. Tumakbo si Sergio ng buong lakas, hinaharap ang nilalang kahit alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas laban dito. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan, parang tugon ng binhi sa kanyang paninindigan. Ang kanyang anino sa lupa ay nagliwanag. Hindi na siya basta tao sa sandaling iyon. Siya ay naging tulay ng liwanag at laman. Huminto ang dambuhalang anino sa harap niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang isa'y puno ng dilim, ang isa'y puno ng determinasyon. Sa likuran niya, ang punong liwanag ay patuloy na lumalago, pinapawi ang ulap sa itaas. Ngunit si Morvain ay hindi pa sumusuko. At kung hindi kita mapasuko sa lakas, bulong nito, pipilitin kitang pumili. Sa sandaling iyon, nagbukas ang lupa sa paanan ni Sergio, at sa loob nito ay nakita niya ang mundo ng tao. Ang kanyang ina, nakahiga at mahina, ang kanyang kapatid, nag-iisa. Isang hakbang lamang, wika ni Morvain. Iwan mo ang binhi at ibabalik kita sa kanila. Ang digmaan sa paligid ay tila huminto. Ang desisyon ay nasa kanya. Sa gitna ng pagguho ng liwanag at pagragasa ng anino, ang isang sundalo ay muling haharap sa pinakamahirap na laban, ang laban sa pagitan ng puso at ng takot na mawalan. At sa susunod na sandali, ang kanyang pipiliin ang magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Ang larawan ng mundo ng tao sa ilalim ng kanyang mga paa ay napakalinaw, parang tunay na naroon siya. Nakita ni Sergio ang kanilang maliit na bahay sa probinsya, ang bubong na yero na minsan na niyang inayos, ang punong mangga sa bakuran, at sa loob ang kanyang ina, payat at nakahiga, tila hinahabol ang hininga. Ang kanyang kapatid ay nakaupo sa tabi nito, hawak ang kamay ng matanda. Isang hakbang lamang. Iyon ang pangako ni Morvain. Hindi mo kailangang maging bayani rito, bulong ng nilalang ng anino. May sarili kang digmaan, may sarili kang responsibilidad. Ang mga salita ay hindi sigaw, kundi pabulong na may bigat ng katotohanan. Hindi kasinungalingan ang ipinapakita, kundi posibilidad. Sa likuran ni Sergio, naramdaman niya ang pagyanig ng lupain. Ang punong liwanag na sumibol mula sa binhi ay patuloy na lumalago, ngunit ang dambuhalang anino ay muling nagtitipon, naghahanda sa panibagong pagsalakay. Elira, mahinang tawag niya. Sa gitna ng liwanag, nakita niyang nakaluhod ang diwata, ang mga kamay ay nakapatong sa lupa, habang ang mga ugat ng punong liwanag ay dumadaloy mula sa kanyang palad. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit matatag. Hindi siya makapagsalita. Ang buong lakas niya ay nakatuon sa pagpapalago ng binhi. Sergio, muli ang bulong ni Morvain. Ang kanyang buhay ay hahaba ng higit sa iyong maunawaan. Ngunit ang iyong ina ay may hangganan. Piliin mo ang kaya mo pang iligtas. Pumikit si Sergio. Hindi niya itinanggi ang sakit sa kanyang dibdib.
Hindi niya itinanggi ang takot na baka totoo ang ipinapakita. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina noong siya'y umalis para maging sundalo. Anak, huwag kang matakot na pumili ng tama kahit masakit. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Hindi mo kayang ibalik ang oras, tahimik niyang sabi kay Morvain. At hindi mo kayang gawing sandata ang pagmamahal ko sa kanila. Isang hakbang ang ginawa niya. Hindi pababa sa mundo ng tao, kundi pabalik sa liwanag. Sa sandaling iyon, nagbitak ang ilusyon sa ilalim ng kanyang paa. Ang larawan ng kanyang tahanan ay naglaho, napalitan ng maitim na hukay. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Morvain. Hangal, sigaw nito. Pinili mo ang isang mundong hindi mo naman pag-aari. Pinili ko ang hindi mo kayang unawain, sagot ni Sergio. Ang paninindigan. Muling sumugod ang dambuhalang anino, mas malakas kaysa dati. Ang hangin ay umikot at ang lupa ay naguga. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Sergio ang kakaibang pag-init sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa punong itinanim ni Elira ay tila tumugon sa kanyang pasya. Isang sinag ang bumaba mula sa mga sanga ng punong liwanag at bumalot sa kanya. Hindi ito apoy, hindi rin ito sugat. Ito ay parang pag-angat ng bigat na matagal na niyang pasan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang anino hindi bilang halimaw, kundi bilang bitak sa liwanag. Morvain! Sigaw ni Elira mula sa gitna ng tore. Hindi pa huli ang lahat, maaari ka pang bumalik. Wala nang babalikan, tugon nito. Ngunit sa likod ng galit, may bahagyang pag-aalinlangan. Lumapit si Sergio, kahit ang dambuhalang anyo ay nakaharang sa kanya. Hindi ko alam ang buong kasaysayan ninyo, sabi niya. Ngunit kung dati kang tagapangalaga, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pangangalaga, hindi ito pag-angkin. Sandaling natigilan ang anino. Sa itaas, ang punong liwanag ay tuluyang nabuo. Ang mga sanga nito ay umabot sa kalangitan, winasak ang maitim na ulap. Ang liwanag ay bumuhos sa buong lupain, tinataboy ang maliliit na anino sa paligid. Ngunit si Morvain ay nanatili. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Tila may dalawang puwersang naghihila sa kanya. Ang galit at ang alaala ng kanyang dating sarili. Hindi mo ako mauunawaan, bulong nito. Hindi, sagot ni Sergio. Ngunit hindi ko rin hahayaang sirain mo ang dalawang mundo dahil sa sakit na hindi mo kayang harapin. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa punong itinanim ni Elira ay tumama kay Morvain. Hindi ito sumunog, kundi nagpakita. Sa loob ng anino, nasilayan ng isang dating diwata. May pakpak na katulad ng kay Elira, may mga matang minsang puno ng pag-asa. Ang galit ay hindi agad nawala, ngunit ang kadiliman ay hindi naganap. Sa pagragasa ng liwanag, ang dambuhalang anyo ay tuluyang naglaho at si Morvain ay bumagsak sa lupa. Hindi na halimaw, kundi sugatang nilalang. Tahimik ang buong lupain. Ang punong liwanag ay patuloy na nagliliwanag, pinapawi ang natitirang ulap. Dahan-dahang lumapit si Elira, pagod ngunit nakatayo. Ang binhi ay nakaugat na, sabi niya. Ang balanse ay naibalik. Tumingin siya kay Sergio. Ngunit may kapalit ang bawat pasya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sergio ang kakaibang panghihina. Ang liwanag na bumalot sa kanya ay unti-unting humihiwalay. Ang kanyang papel sa pagitan ng dalawang mundo ay maaaring natapos na. At sa gitna ng muling sumisilang na liwanag, ang isang sundalo ay haharap sa tanong na hindi niya iniiwasan. Ano ang kapalit ng pagpili ng tama? Ang katahimikan matapos ang labanan ay mas mabigat kaysa sa ingay ng digmaan. Ang hangin sa kaharian ng mga diwata ay muling naging malinaw at ang mga anino ay tuluyang naglaho na parang masamang panaginip. Ang punong liwanag sa gitna ng tore ay patuloy na kumikislap, hindi na marahas, kundi banayad at matatag, parang isang pusong muling natutong tumibok. Si Morvain ay nakahandusay sa lupa. Hindi na siya halimaw, hindi na rin anino.
Isa na lamang siyang nilalang na sugatan, ang mga pakpak ay kupas at bahagyang punit. Ang kanyang mga mata, na minsang hukay ng dilim, ay ngayon puno ng pagod at pagsisisi. Lumapit si Elira at lumuhod sa tabi niya. Ang liwanag ay hindi pumarito upang magparusa, wika niya, kundi upang magpaalala. Bahagyang ngumiti si Morvain, isang ngiting puno ng panghihinayang. Napakatagal kong nakalimutan iyon, mahinang tugon nito. Inakala kong ang lakas ang sagot sa takot. Tumahimik si Sergio sa ilang hakbang ang layo. Ramdam niya ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan, parang may hinahatak na bahagi ng kanyang sarili pabalik sa mundo ng tao. Ang sugat na hindi hinarap, sabi niya, ay nagiging anino. Tumingin sa kanya si Morvain. Isang tao ang nagpaalala sa akin ng bagay na nakalimutan ng isang diwata. Dumating ang mataas na tagapangalaga kasama ang iba pang mga diwata. Ang kanilang mga mukha ay hindi nabakas ang galit, kundi pag-unawa. Morvain, wika ng matandang diwata. Ang iyong kapangyarihan ay hindi na magbabalik sa dati. Ngunit maaari kang manatili, hindi bilang bantay, kundi bilang tagapangalaga ng mga alaala. Tumango si Morvain at sa unang pagkakataon, yumuko siya. Ang digmaan ay tapos na. Ngunit para kay Sergio, ang laban ay may ibang anyo. Lumapit si Elira sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang liwanag na dumaloy sa iyo, sabi niya, ay hiram lamang. Ang binhi ay pumili sa iyo bilang tulay, hindi bilang tahanan. Alam ko, mahina niyang sagot. Sa bawat segundo, mas nararamdaman niya ang bigat ng mundo ng tao na humihila sa kanya. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdidilim sa gilid. Kapag bumalik ka, sabi ni Elira, maaaring wala kang maalala sa aming mundo. Maliban sa pakiramdam na may isang bagay kang ginawang tama. Ngumiti si Sergio kahit may lungkot. Sapat na iyon. Ngunit bago pa siya tuluyang mahila pabalik, inilapit ni Elira ang kanyang palad sa dibdib ni Sergio. Hindi lahat ay mawawala, sabi niya. May alaala na hindi kayang burahin ng hangganan ng mundo. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na sinag, isang piraso ng liwanag mula sa punong itinanim nila. Dahan-dahan niya itong ipinasok sa bulsa ni Sergio. Kapag dumating ang sandaling magdududa ka, dagdag ni Elira, aalalahanin ka nito kung sino ka. Huminga ng malalim si Sergio. Salamat, wika niya, sa pagtitiwala. Hindi kami ang nagtiwala, sagot ni Elira. Ang binhi ang pumili. Sa paligid nila, ang kaharian ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang mga puno ay muling tumuwid, ang mga ilog ay kumislap na parang bituin. Ang tore ng kristal ay unti-unting naging malinaw na liwanag na tila natutunaw sa hangin. Biglang lumakas ang hangin. Ang liwanag sa paligid ni Sergio ay nagsimulang umikot, bumabalot sa kanyang katawan. Elira! Tawag niya. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi pa ito ang wakas, sabi niya. Ang mga mundong nagtagpo ay laging may bakas sa isa't isa. Sa huling sandali bago tuluyang maglaho ang liwanag, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang pangako, walang panata. Ngunit may pag-unawa na hindi kailangang ipangako. Sa isang iglap, naglaho si Sergio mula sa kaharian ng mga diwata, iniwan ang isang mundong naligtas, at bumalik sa mundong patuloy na lumalaban sa sariling mga anino. Sa gitna ng liwanag ng punong iniwan niya, isang sundalo ang naging alamat, hindi dahil sa lakas ng sandata, kundi dahil sa tibay ng pasya. Ngunit ang huling kabanata ng kanyang kwento ay hindi pa ganap na nasusulat. Dahil ang liwanag na minsang tumawid sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi basta nawawala. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling magising. Nagising si Sergio sa malamig na sahig ng kampo. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga kurtina ng tolda. May kirot sa kanyang ulo, hindi dahil sa sugat kundi dahil sa bigat ng isang panaginip na tila masyadong malinaw upang basta kalimutan. Umupo siya at huminga ng malalim.
Naroon ang mga tunog na pamilyar, ang yabag ng mga sundalo, ang mahinang usapan sa labas, ang kalansing ng mga kagamitan. Ang mundo ng tao ay bumalik sa dating anyo, matibay at konkretong parang wala siyang nilisan na ibang realidad. Valmores! Sigaw ng isang kasamahan mula sa labas. Hinahanap ka ng kapitan. Akala namin naligaw ka sa gubat. Tumayo siya at lumabas. Sinasalubong ang sikat ng araw. May ilang sundalong tumingin sa kanya na tila nag-aalala, ngunit walang nagtanong ng direkta. Sa kanilang mga mata, isa lamang siyang sundalong bumalik mula sa isang mahirap na pag-ikot. Sa isip ni Sergio, may bakas ng mga alaala na tila anino lamang, mga hugis, mga kulay, isang pakiramdam ng liwanag at pananagutan. Hindi niya matandaan ang mga pangalan. Hindi niya maibalik ang mga mukha. Ngunit malinaw ang diwa ng kanyang ginawa. Tinawag siya ng kapitan sa opisina. May ulat tungkol sa kakaibang lindol sa loob ng kagubatan, sabi nito habang tinitingnan ang mga papeles. Pero nang magsiyasat ang grupo, wala silang nakitang banta, parang humupa na lang. Tumango si Sergio. Siguro po, tapos na. Pinagmasdan siya ng kapitan ng sandali. May nangyari ba roon? Sandaling natahimik si Sergio. Marami siyang maaaring sabihin, ngunit alam niyang walang salita sa mundong ito ang sasapat upang ipaliwanag ang kanyang naranasan. May mga bagay po, sagot niya sa huli, na mas ligtas kapag tinatapos ng tahimik. Tinanggap ng kapitan ang sagot at tumango. Magpahinga ka muna, mukhang kailangan mo. Lumabas si Sergio at naglakad palayo sa kampo. Sa gilid ng bakuran, may isang matandang punong kahoy. Payak, walang kakaiba. Naupo siya roon at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng kanyang bulsa, may naramdaman siyang bahagyang init. Kinuha niya ang maliit na bagay na naroon. Isang piraso ng kristal na halos hindi mapansin. Malinaw na may bahid ng ginto. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, may pamilyar na katahimikang bumalot sa kanya. Hindi larawan, hindi boses. Isang pakiramdam, na may isang mundong minsan niyang tinulungan, na may isang pa siyang pinili niyang panindigan, na ang liwanag, kahit sandali lamang, ay dumaan sa kanyang mga kamay. Lumipas ang mga linggo. Bumalik siya sa normal na tungkulin, mga pagbabantay, mga pagsasanay, mga araw na puno ng disiplina at katahimikan. Ngunit may mga gabing nagigising siya na may panaginip ng punong nagliliwanag, ng mga pakpak na kumikislap sa dilim, at ng isang tinig na hindi niya matandaan ang pangalan, ngunit kilala ng kanyang puso. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi sa probinsya upang dalawin ang kanyang ina, napansin niya ang kakaiba. Ang dating tuyong bahagi ng bukid ay may mga usbong na luntian. Ang punong mangga sa bakuran ay namunga kahit hindi pa panahon, at ang kanyang ina, bagamat mahina pa rin, ay tila mas malinaw ang mata at mas buo ang hininga. Parang gumaan ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan, sabi nito. Hindi ko alam kung bakit. Ngumiti si Sergio. Siguro po, sagot niya. May mga bagay na gumagaling kahit hindi natin nakikita ang dahilan. Sa gabing iyon, lumabas siya sa bakuran at tumingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay payapang nakahanay, tila walang alam sa mga digmaang nagaganap sa pagitan ng liwanag at anino. Hawak niya ang maliit na kristal sa kanyang palad. Kung totoo man ang lahat, bulong niya sa hangin, sana'y maayos na kayo. Sa isang iglap, may bahagyang ihip ng hangin na dumaan sa paligid, banayad, mainit, at pamilyar. Hindi ito sagot, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya na ang mga mundong minsang nagtagpo ay hindi tuluyang naghihiwalay. Sa kaharian ng mga diwata, ang punong liwanag ay patuloy na lumalago, hindi na bilang sandata, kundi bilang paalala. At sa mundo ng tao, may isang sundalong patuloy na lumalakad sa landas ng tungkulin. Dala ang isang lihim na hindi kailangang ipagsigawan. Hindi lahat ng bayani ay naaalala ang kanilang kabayanihan. Ngunit ang liwanag na minsang pinili ay mananatili sa mga pasyang ginagawa araw-araw, sa tapang na tahimik,
at sa paniniwalang kahit sa gitna ng dilim, may isang pagpiling kayang magbago ng mundo. Wakas,